And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Let all that is within me bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. Let all that is within me thank His holy name. And now let us sing, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Let all that is within me praise His holy name. Let all that is within me praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age are still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved us, Son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on your knees, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age are still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin at sambahin ang bugtong mong anak na si Jesucristo, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Alleluia. Alleluia. You made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain a plan, they just could not understand. There was no
Diyos, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesu Kristo na aming Panginoon tayong tagapagligtas, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng biyayang kalumupo sa amin, lalo tigit sa lahat, sa isang linggong pagkakalumupo sa amin ng kalakasan upang aming magampanan ang mga paglilingkod na nararapat namin gawin sa aming mga pinaglilingkuran at muli sa araw na ito, Ama, ay narito na naman upang ikaw ay aming papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nananalig kami, Panginoong Jesucristo, sa tapat mong pag-ibig po sa amin at sa aming paglapit ngayon muli sa iyong banal na presensya, O Diyos, nananalig po kami, hindi mo kami bibiguin, bagkus ipagkakaloob mo ang aming mga kahilingan. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat sa buhay po namin. Dumadalangin po kami, alisin mo sa amin ang hindi po karapat-dapat sa iyong paningin at dalangin namin, bihisan mo kami, Panginoong Hesus, ng nais mo, O Diyos, para po sa amin upang kami patuloy maging kalugod-lugod sa iyo, Ama, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nag-iingat sa pagdating niya. Nakakalap ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halina't ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina. Nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Purihin ang Panginoon. At ang salita ng Diyos ay tunghayan natin mula po sa sulat ni Pablo sa pangalawang Korinto, kabanata po ay 5 at talata po ay 17. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang.
Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa Kanya ang lahat ng papuri at kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Kayo po ba'y bago na? Sabihin mo sa katabi mo, sister, bago na ako. Lahat ng bago na, pwede nang maupo. Muli, isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang Diyos at muli na naman ay naririto tayo para pakinggan ang salita po ng Diyos. Amen. Kanina, ang mensahe po kanina ni Father, ano po yung ebanghelyo po? Ano ang tungkol sa ebanghelyo kanina? Born again. Kayo po ba'y na born again na? Naisilang na ba? Ano, yan. Kaya sabi ka na ni Father, tayo ay mga Katolikong born again. Ano? Catholic born again. Ano? Mga ay isinilang na muli sa Espiritu. Amen. Mga ilang linggo na, pangalawang linggo na po pinagdiwang natin po ngayon ang pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo, ang kanyang muling pagkabuhay. Subalit mga kapatid, ng mga nakalipas po na mga linggo po ay atin pong ginunita yung mga pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo na alam po natin ay ginugunita natin to sapagkat mahabang panahon na ito naganap. Amen? Ang lahat pong ito. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, minsan nagkaroon na ba tayo ng katanungan sa ating sarili na ano ba ang magandang idinulot nito sa buhay natin? Yung mga pagpapakasakit na tawag po natin, dinanas ng ating Panginoong Kristo, ang lahat na yan na ginugunita natin, na alam naman natin, lahat po yun na pagpapakasakit ng ating Panginoong Kristo ay bunga po iyon, bunsod po iyon ng kanyang tapat na pagmamahal sa atin. Amen? Subalit ang lahat ng iyon na ipinakita niya na pagmamahal para po sa atin, ano ba ang magandang ibinunga nito sa buhay natin? Amen? May mabuti bang idinulot ito sa buhay ko? Amen? Kung mayroon mang nakikita ba natin kung ano yung mabuti at magandang idinulot noon sa buhay po natin? Amen? Na alam po natin lahat yun ay ginawa ng ating Panginoong Kristo dahil yun ang makakabuti para po sa atin. Amen? Nanawa yung layunin noon na ng pagpapakasakit ng Panginoong Kristo ay para po na maibigay, magawa, may pagkaloob sa atin, yung tunay makakabuti po sa atin. Ang makakabuti bang iyan ngayon ay nararanasan na ba natin? Nakikita na ba natin yan sa buhay po natin? Amen? Na para na kung saan ay yan ang magbibigay alab sa puso natin para patuloy na pasalamatan ang Diyos, walang hanggang papurihan ang Diyos, paglingkuran o paglaanan ng buhay para paglingkuran ng ating Panginoong Kristo. Kasi kapag natatanaw siguro natin yan sa buhay natin, masasabi mo rin kung paano niya itinalaga ang buhay niya para sa akin, itatalaga ko rin ang buhay ko para sa Kanya. Amen? Na dapat matanaw po natin iyan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ano po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa atin? Ano yung kanyang magandang ginawa? Ang isang magandaan, sabi nga po dyan, ang lahat po na ito na kung saan ay yung magandang ginawa ng ating Panginoong Kristo, ang lahat ng layunin, hangarin niya, kaya niya dinanas ang lahat po na ito, inialay ang kanyang buhay sa atin. Ang sabi po, lahat yan ay mararanasan natin kapag tayo po ay nakipag-isa kay Kristo. Amen? At kapag tayo nakipag-isa sa ating Panginoong Kristo, doon natin makikita ang tunay na ginawa ng ating Panginoong Kristo kasi ito yung magbabago ng ating buhay. Amen? Kapag tayo ay nakipag-isa sa Panginoong Kristo, ano kaya mangyayari sa buhay natin? Ano yung pagbabago maaring mangyayari sa buhay natin?
Kapag tayo nakipag-isa sa ating Penso Kristo, sabi, ikaw ay bago na, wala na yung dating ikaw. Wala na yung dating pagkatao. Para mawala yan, kailangan hubaran ka. Amen? Para mawala po iyan yung dati, kinakailangan tayo po ay hubaran. Kayo po ba'y handang hubaran? Ano? Yan. Minsan, kapag tayo hinuhubaran, siguro iwan ko lang kung ganun lang kadali na tayo payag na hubaran ng ating Penso Kristo. Sa lumang tipan, nung ang tao po ay magkasala, nung sila'y magkasala, nagtago po sila. Nagtago po si Eva at si Adan. Nung sila po'y magkasala, nung sandali na yan, nakita nila yung isa't isa hubad. Amen? Matapos sila kumain ng bungang ipinagbabawal, nakita na ni Eva at ni Adan yung isa't isa na sila ay hubad. Kaya nahiya na sila. Nagtago po sila. Di po ba? Bakit kaya sila nahiya? Malamang sa malangmang may pangit silang nakikita. Amen? Kasi kung mayroon mang dapat ikahiya, yung pangit lang. Wala namang magandang dapat ikahiya. Amen? Pero dati, nung hindi pa sila nagkasala, wala silang makitang pangit sa isa't isa. Amen? Wala silang dapat ikahiya sa isa't isa. Bakit wala silang makitang pangit? Wala silang makitang kapintasan ng bawat isa? Wala silang makita na kung saan masama sa isa't isa? Kasi nababalot sila ng kagandahan. Kapag nababalot tayo ng kagandahan, walang papasok na masama sa atin. Wala kang matatanaw na masama. Amen? Wala kang maiisip na masama kasi ang lahat na natatanaw mo't nakikita, pawang mabuti at maganda. Kaya nung hindi pa sila nagkakasala, wala silang makikitang kapintasan kasi wala naman talagang umiiral na kapintasan kasi nababalot sila ng kaningningan ng Diyos. Nababalot sila ng kaluwalhatian ng ating Diyos. Kaya kapag nababalot ka ng kaluwalhatian ng Diyos, anong maipipintas mo doon? Wala. Amen? Kaya walang lugar sa puso't isipan ng tao ang anumang masama kasi walang umiiral na kasamaan, walang masamang nakikita sa isa't isa. Pero nung sila po ay magkasala, ang sabi po, nakita nila ang sarili nilang hubad. Amen? Hubad na sila, at nung sila'y hubad, nung sandali po na yan, iba na ang kanilang nakikita. Hindi na maganda, yung kanilang nakikita ay nakakahiya na para sa kanilang paningin. Amen? Nung sila'y hubaran, nung sandali na yan, nung magkasala sila, nahubad sa kanila yung kaluwalhatian po ng ating Diyos, yung kaningningan na ito ng Diyos, nung likain niya ang tao'y kalarawan niya ang tao, na ang sabi nga, nung likain ng Diyos ang tao'y halos kapantay ng kanyang luningning at kadakilaan. E kung halos kapantay ka ng luningning at kadakilaan po ng Diyos, wala ka talagang makikitang pangit sa isa't isa. Subalit nung sila'y nagkasala, dito na ngayon ay nahubaran po iyon, at ano yung nagiging bihis na nila? Ano yung ibinihis sa kanila? Nung sila'y magkasala, binihisa na sila ni Satanas ng kasalanan. Amen. Yung kasalanan ito na yung nagpapangit sa tao. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Maganda yan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Yan, walang nilikha ang Diyos na pangit. Amen? Amen. Kapag ikaw pangit, pagagandahin ka ni Lord, hindi siya papayag na pangit ka. Di po ba? Lahat po yun dahil sa kasalanan, pumasok, nabihisan ni sila ng kasalanan. Ngayon yung tao nung time na yan, dahil kasalanan ang bumabalot sa kanila, ito nagpapapangit sa tao dahil sa pamagitan ng kasalanan, wala ka nang makitang maganda sa tao. Wala ka nang makitang mabuti sa tao. Na ang sabi po sa aklat ni Isaias, sa isang bahagi ng sulat ni Propeta Isaias, anumang gawin ng tao, ang bawat gagawin ng tao ay parang basahang marumi. Amen? Parang basahang marumi ang kahilintulad ng anumang gawin ng tao nung ang kasalanan ay pumasok sa buhay ng tao.
Anong idinudulot ng kasalanan sa buhay ng tao? Anong pinagahari ng kasalanan sa buhay ng tao? Ang pinagahari ng kasalanan sa buhay ng tao ay galit. Galit. Makikita natin yan, una po na nangyari yan sa buhay ni Abel at ni Cain. Nung magalit po, ang sabi po minsan, hindi kinalugdan ng Diyos ang hain po ni Cain, mas kinalugdan ng Diyos yung hain po ni Abel, at hindi po nagustuhan iyon ni Cain. Kaya ang sabi po ng Diyos kay Cain, sabi niya, bakit ganyan ang mukha mo? Ba't ka nagagalit? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang matuwa. Amen? Pero kung masama ang iyong ginawa, ang sabi po dyan, ng ating Penso Kristo, dapat ka lang malungkot. Pero hindi niya dapat magalit. Ano? Dapat ka lang malungkot na kung saan, malungkot ka kapag mali ang ginagawa mo, hindi maganda, para na kung saan magawa mo kung ano yung mabuti. Pero nung sandali na yan, doon po makita natin yung kasalanan, ang idinudulot nito ay pagharian tayo ng galit. Asmita ng galit po na yon, doon po nagsimula na kung saan pinatay po ni Cain yung kanyang kapatid na si Abel. Na yung galit po ay pumapatay ng mabuti. Amen? Pumapatay ng mabuti. Minsan ang sabi po sa atin ay ganito, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Gawin mo sa kanila ang gusto mong gawin nila sa iyo. Amen? Napakasarap po ng mga pangungusap po na yon, mga kapatid, sa ating Penso Kristo. Subalit dito natin makikita, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, kapag naghari ang galit sa puso ng tao, ang taong pinag-aharian ng galit ay tao na kung saan ayaw gawin ang mabuti sa sino paman. Amen. Ayaw gawin yung mabuti sa sino paman. Yan ang hadlang, yan po yung kung saan ay sinisira ng galit yung mabuting dapat nating gawin sa sino paman at yung mabuting dapat gawin ng sino paman sa isa't isa. Minsan ganito, kapag hindi mo iyan ginawa sa akin, yung mabuting iyan, di ba, merong ganon. Kaya minsan sinasabi din yung ganito, dapat mo lang gawin sa akin ang mabuting iyan kung ayaw mong magalit ako sa iyo. Nakakarinig kayo ng ganon, ng salita na ganon, na kung saan kinakailangan mo gawin ang mabuti na yan sa akin para hindi ako magalit sa iyo. Kaya kapag yung mabuti na yon na gusto niyang gawin mo sa kanya, mga kapatid, at hindi mo nagawa po sa kanya, di ba? Ang sabi, ang ayaw mong gawin sa iyo ng iba, huwag mong gawin sa iba. Yung gusto ng ibang gawin gusto mong gawin ng iba sa iyo, gawin mo sa kanila. Amen. Kapag hindi ginawa sa iyo yung mabuti pong iyon, dapat yung mabuting gusto mong gawin sa iba na hindi magawa sa iyo, ikaw ang gagawa noon. Amen? Pero kapag ang galit ang naghahari sa puso mo, yung mabuting hindi magawa sa iyo ng iyong kapwa, hindi rin yon ang iyong gagawin. Amen? Kundi ang gagawin mo, yung ayaw mong gawin nila sa iyo, yun ang gagawin mo sa iyong kapwa. Dahil sa galit ang naghahari sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. Ngayon po mga kapatid, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-alay ng kanyang buhay para po sa atin, kung paano po, ang sabi po dyan, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao, siya ay bago na. Paano mangyayari ito? Kinakailangan hubaran ka din. Amen. Hubaran ka din. Ang sabi po dyan ay ang ganito. Ang sabi, ayon po sa Ebanghelyo, ayon po sa sulat po ni Pablo sa Aklat ng Roma, ang sabi po yan, yung kasalanan meron tayo ay inilibing kasama ni Jesucristo. Amen. Yung kasalanan meron tayo ay ipinako kasama ng ating Panginoong Jesucristo.
Tayong lahat, ang sabi po, ay nilinis sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kasalanan mo, nilinis ka ng dugo ng Panginoong Jesus, nawala na yung kasalanan mo. Para masiguradong tiyak na wala ka ng kasalanan, inilibing ang kasalanan mo. Amen. Para matiyak mo pa rin na wala ka ng kasalanan, ang sabi, ipinako iyan kasama ni Kristo. Ang tanong, taglay mo pa ba yan? Taglay mo pa ba yung kasalanang iyan? Kung hindi mo na taglay yung kasalanang iyan, yung galit dati na naghahari sa puso ng tao, bunga ng kasalanan, hindi mo na dapat iyan nararamdaman. Amen? Dahil hinubad na iyan sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Hinubad na iyan ng ating Panginoong Hesus. Kaya hindi mo na dapat iyan taglay-taglay, hindi mo na nararamdaman. Amen. Yung paghahari ng galit, bunga ng kasalanan kasi hinubad na yan sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung hinubad na yan ng ating Panginoong Hesus, alam naman na nung si Satanas, nung ikaw ay hubaran niya ng kaningningan ng Diyos, meron siyang ipinalit na kasuutan. Amen? At ano yung kasuutan na yan? Ito yung sinasabi ni San Pablo, yung kasalanan na siyang nananahan sa kanya. Na dahil sa kasalanang iyan, hindi niya talaga magawa yung mabuting gusto niya. Amen? Bagkus kahit anong iwas niya sa masama, masama pa rin ang nagagawa niya. Dahil yun ang sabi po, dahil yun ang taglay-taglay niya ng kasuutan. Amen? Yun na talaga yung nature po ng kasalanan, ang gamitin tayo sa paggawa ng kasamaan. Ngayon, hinubad yan ng Panginoong Hesus sa atin. Ang sabi ng Panginoong Kristo, lihuhugasan kita ng banal kong dugo para mawala yan sa iyo. At para lubos na mawala yan sa iyo, ililibing natin iyan, ipapako na iyan doon sa krus na kasama ko. Amen? Para wag na yan taglayin ng tao. Masdan mo yung katabi mo. Bagong bihis na iyan. Amen. Binihisa na yan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung ano, sige palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Kung si Pedro po noon, si Pedro po ay sinungaling, di po ba? Nung si Pedro po ay sinungaling, ang sabi niya, hindi kita iiwan. Iiwan ka na ng lahat, hindi kita iiwan, hindi kita itatatwa. Sabi ni Pedro, nung bumaba ang Panginoong Jesucristo, isang Pedro po yung kanyang nadatna na sinungaling, pero nung ang Panginoong Jesus ay namatay at bumalik sa langit, ang iniwan ng Panginoong Jesus na Pedro sa lupa, hindi na sinungaling. Kasi lahat ng taglay ni Pedro, nakalibing kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya yung Pedrong iniwan niya bago siya umakyat sa langit, ay isang bagong Pedro na nung sandali pong iyon. Amen? At ganyan ka din ngayon. Kung sino ka man kahapon, bago ka na ngayon. Hindi na ikaw yung kahapon. Amen? Bago ka na ngayon. Dapat matanaw natin iyan sa buhay po natin. Para kung ano ang bihis meron tayo ngayon, mapahalagahan natin. Dahil yan yung bihis at kasuutan na nais sa iyo ng ating Panginoong Kristo upang ikaw ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Glory to God, glory to Christ Jesus. Binihisan tayo ng Panginoong Jesus. Ano yung bihis meron tayo ngayon? Ang sabi po ni San Pablo sa sulat niya, sa aklat po ng Galacia, Kabanata 2 at talata po ay, at ang talata po ay 20. Palakpakan po natin, papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi po ni San Pablo ang ganitong pangungusap sa kabanata po ay 20. At kung ako may nabubuhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Amen? Sabi ni Pablo, kung ako man ngayon ay nabubuhay, hindi na akong nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ni San Pablo, habang ako nabubuhay sa daigdig na to, una, sabi niya, kung ako man nabubuhay, hindi na akong nabubuhay,
sa sarili ko, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako nabubuhay sa daigdig na to, ang sabi niya, nabubuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na siyang nag-alay ng kanyang buhay para kay Pablo. Yung salitang nabubuhay, habang nabubuhay ako sa sanlibutan o sa daigdig na to, nabubuhay akong may pananalig sa anak ng Diyos. Yung salitang na pananalig sa anak ng Diyos, mga kapatid, yun po yung daan, yung pananalig na yon para na kung saan si Kristo'y makapanatili sa atin. Amen. Para yung sinasabi ni Pablo na si Kristo na ang nabubuhay sa kanya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya na ito, mga kapatid, ito po ang kung saan ninanais ni Pablo itong nagiging daan para si Kristo ay manatiling kasama niya. Amen. Makapamuhay sa puso niya, manatili sa puso niya bilang na kung saan dito sa daigdig na to, ang puso natin ang siyang templo ng banal na Espiritu. Amen? At kaya yung pananatiling panananalig niya at pananampalataya po sa Diyos, yan ang nagkakaroon na kung saan para ang Diyos manatiling kasama niya habang nabubuhay sa daigdig na ito. Amen. Kapag tiningnan mo yung kapatid mong iyan, isa lang makikita mo dyan, si Kristong kasama niya. Amen. Kapag nakasimangot yan, si Kristong nakasimangot ang nakikita mo dyan. Pero kapag nakangiti yan, palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri sa Panginoong Jesus. Kaya yan po ang sabi po ni Pablo para manatili ito sa kanya, mga kapatid, sa Panginoong Jesus. Ngayon po, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po diyan, sa aklat po, sa sulat ni Pablo, sa aklat ng Efeso, kabanata po ay 2 at talata po ay 10. Na pinapahayag po dito ni San Pablo ang ganitong pangungusap. Ang sabi niya, tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na sa atin ng Diyos para sa upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi po dyan, tayo hinubaran ng Panginoong Kristo, binihisa na kung saan si Kristo na ang nananahan po sa atin. Pangalawa, ang sabi po dyan, sabi niya dito sa aklat po ng mga taga-Epeso, sabi niya, kayo'y nilalang nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen? Kung tayo nilalang ng Diyos, nilikha ng Diyos sa pangitan ng ating Panginoong Kristo, yung dating kaningningan mayroon ang taong hinubad ni Satanas, nung ang tao'y matukso niya magkasala, ngayon taglay-taglay mo ulit iyan. Amen? Ibinalik sa iyo iyan ng ating Panginoong Jesucristo. At para na kung saan, mga kapatid, yung kaningningang iyan ay makita po sa atin, ang sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata 5, talata po ay 6, sabi diyan, pagliwanagin ninyo ang kaningningang iyan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Ang sabi ni San Pablo, dito po sa aklat sa sulat niya sa pangalawang Korinto, kabanata 5 at talata po ay 3. Upang kung mabihisa na tayo nito, hindi na tayo matatagpo ang hubad. Habang tayo'y nakatira pa sa tuldang ito, sa katawang lupa, tayo'y namimighati, dumaraing, hindi upang mawala ang katawan lupa, kundi upang mapalitan ng katawang panglangit. Nang sa gayon, ang buhay nating may katapusan ay mapalitan ng buhay na walang hanggan. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi po ni San Pablo, ang sabi niya, yung katawan natin panlupang ito ay kinakailangan mapalitan ito ng katawan panlangit. Katawan panlangit. Nang sa ganon, hindi na matagpuan na hubad. Pag sinabing hindi na matagpuan na hubad, alam po natin yung katawan panlangit, yan na yung nababalot ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Na pag alis ng buhay, meron tayo sa katawan po ito, lilipat yan doon sa
panibagong katawan. Yung buhay na taglay natin dito, yung buhay na nananahan dito, lilipat yan doon sa panibagong katawan. At yan yung katawang panlangit, sabi ni San Pablo. Bakit katawan panlangit? Kasi si San Pablo umaasa at nananalig makakarating siya sa langit. Amen? Pero kung alam ni San Pablo na ang kanyang biyahe papunta sa impyerno, malamang sasabihin niya katawang pang impyerno. Amen. Diba? Anong gusto niyong katawan? Katawan panlangit? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na yan po yung mababalot ng kaluwalhatian po ng Diyos. Hindi pa natin iyan taglay. Amen? Kasi wala pa po yan sa atin. Nadidito pa tayo sa katawan po nito. Pero para po na kung saan, yung katawan na itong tinubos ng dugo ng ating Jesucristo, pinalaya sa kasalanan, para makita po dyan yung kaningningan ng ating Jesucristo, ang kinakailangan mga kapatid, sa pamamagitan ng katawan na to, na pinananahanan ng ating Jesucristo, ay makita yung kanyang kaningningan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Amen? Kinakailangan magamit ito sa paggawa ng mabuti, maitalaga po natin sa ating Jesucristo, nang sa ganon ay dito pa lang sa lupa, hindi na ito makitang hubad. Pag sinabing hindi makitang hubad, hindi makitaan ng kasamaan. Amen? Kundi pawang kabutihan ang kung saan iiral po sa atin upang patuloy mahayag sa atin ang buhay na mayroon si Kristo na naririyan ng nananahan sa atin. Kaya nga tayo isinilang na muli. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating Panginoong Jesus, ngayon, dito po, para po na kung saan mga kapatid, mapuno ito ng kaningningan po ng ating Jesucristo. Ang sabi po, ang nakipag-isa kay Kristo isang bagong linalang, wala na lumang pagkatao. Yung lumang pagkatao natin pinaghaharian ng galit. Amen? Ngayon, dahil sa ating pag-isa kay Kristo, ang naghahari na sa atin ay pag-ibig. Pag-ibig. Amen? Na ang sabi ni San Pablo sa aklat, sulat niya sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talata 10, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Meron ba kayong inibig na ginawa nyo ng masama? Kapag ginawa nyo yan ng masama, hindi nyo na mahal. Amen? Hindi nyo na siya mahal kapag ginawa nyo ng masama. Pero ang sabi po, ang umiibig kailanman hindi nagiging instrumento ng kasamaan. Amen? Bagkus, ang sabi po dyan, instrumento po siya ng kabutihan. Kaya hindi mo na mararamdaman yung dating galit. Amen? Ano na ang nararamdaman mo ngayon meron sa buhay mo? Pag-ibig na galing sa Diyos. Pag-ibig galing sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo noon, diyan po natin makikita. Ang Panginoong Jesus, nung sandali po na yan, hindi po siya galit sa taong makasalanan. Amen? Yung taong makasalanan, hindi galit ang Panginoong Jesucristo sa taong makasalanan. Awang-awa pa nga siya eh. Naaawa ang Panginoong Jesucristo sa isang taong makasalanan kasi bakit? Alam ng Panginoong Jesucristo na yung ginagawa ng taong makasalanan ay magdadala sa kanya sa kapahamakan. Magdadala sa kapahamakan. Pero dito po sa atin, anumang gawin po ng tao sa ating Panginoong Jesucristo na hindi maganda, para sa ating Panginoong Jesucristo, hanggang dyan lang yan. Pero yung pwede pong gawin sa kanya ng Diyos na mabuti, habang siya'y nagiging tapat sa harapan sa ating Panginoong Jesucristo, na kung saan po ay yung kasamaang ginagawa sa kanya ng tao, ay palitan niya ng kabutihan. Alam ng ating Panginoong Jesucristo, ano magawa ng tao sa kanya hindi mabuti, mga kapatid, may hangganan iyan. Pero yung magagawa sa kanya ng Diyos, amen, na kabutihan ay walang hangganan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating Panginoong Jesus, hindi po siya natutuwa na ang tao ay makitang gumagawa ng masama. Kasi alam ng Panginoong Jesucristo, dadalhin siya ng kasamaang ginagawa niyang iyan sa tiyak na kapahamakan. Sa lalo pang kapahamakan. Kaya para sa Panginoong Jesus, kahabag-habag ang kalalagayan ng taong makasalanan. Amen? Kaya hindi siya nagagalit. Bagkus yung taong makasalanan, kinahahabagan niya kasi alam niya kung anong kahihinatnan ng taong makasalanan.
Amen? Mas matindi kaysa ginagawa natin sa Diyos. Amen? Mas matinding hirap kaysa ginagawa ng taong pagpapahirap sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang ating Panginoong Hesus, isa lang kanyang hangarin, ang kanyang nadarama habag sa taong makasalanan. Kaya minimithi ng ating Panginoong Kristo ang isang taong makasalanan, mahango niya sa pagkakasala. Matulungan niya na makalaya sa pagkakasala. Na dapat kung ang pag-ibig ni Kristo na ito at siya nang naghahari po sa atin, yung nararamdaman ni Kristo para sa isang taong makasalanan, dapat nararamdaman natin. Na kapag ginagawan tayo ng taong iyan ng kasamaan, dapat mga kapatid, ang maramdaman mo sa taong iyan, habag. Dahil yung ginagawa niya sa iyo ng hindi maganda, magdadala sa kanya sa walang hanggang paghihirap. Magdadala sa kanya sa walang hanggang pagdurusa. Kaya kapag gumagawa ang tao sa atin ng hindi mabuti, anong tinuturo sa atin ni Kristo na dapat nating gawin? Anong tinuturo niya? Kapag ikaw ay pinipersecute, di ba? Inuusig, pinahihirapan, ang sabi po diyan, ipanalangin mo. Ipanalangin mo. Mahabag ka. Ipanalangin mo para hindi ang tao na yan humantong doon sa kapahamakan, bunga ng ginagawa niya sa iyo na hindi tama. Amen? Para na kung saan ang buhay meron tayo ngayon, makitaan ng kabutihang ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan din ng paggawa natin ito sa ating kapwa. Amen? Nararamdaman mo ba yung pag-ibig na yan ni Kristo? Naghahari ba yan sa puso po natin? Amen? Taglay-taglay mo na ba yung kasuutang iyan? Kinakailangan taglay po natin iyan. Kaya sabi nga, tayong mga mananampalataya, siyang asin ng sanlibutan, siyang ilaw ng sanlibutan ito. At walang ibang ilaw sa sanlibutan na ito na dumating para ang tao buhat sa kadiliman ay hanguin at dalhin sa liwanag, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang Kristong iyan ay wala sa langit. Amen. Asaan siya? Ayun, nasa puso mo. Kaya kinakailangan makita siyang suot-suot ng bawat isa sa atin. Taglay-taglay natin yan. Tulad ng sinabi ni Pablo, kung ako man nabubuhay ngayon, hindi na ako ito. Si Kristo na ito. Tumayo po tayong lahat. Na kapag niyayakap mo yung kapwa mo, sinong nararamdaman mo? Si Kristo. Amen? Na kapag niyayakap mo yung kapwa mo, ang nararamdaman niya, yakap ni Kristo. Panginoong Hesus, lumalapit po kami ngayon sa trono ng iyong biyaya. At dalangin po namin, Panginoong Hesukristo, na lubos kang makita sa bawat isa po sa amin. Ang sabi ng Panginoong Hesus, patunayan nyo na kayo'y ligtas. Patunayan nyo ako nga'y kasama nyo. Amen. Huwag nyo nang isuot yung dati nyong kasuotan. Taglayin na natin ang kasuotang nais ni Kristo upang tayo patuloy maging kalugod-lugod sa kanyang paningin. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus, inialay niya ang kanyang buhay para sa atin upang tayo'y maging kalugod-lugod, maging handog na karapat-dapat para sa kanya. Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawin na
isinuot ay dati niyang damit. Ang alak na mamahalin, kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumadim? Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawin na palagi nang mali, at hindi ka saya-saya sa may kapal. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit? Hubarin na po natin yan. Ang alak na mamahalin, kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumadim? Kung noon ay nakahari ay galit, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Ang bago-bagong landas, tinuwid na ng Mesiyas. Patunayan mong ikaw ngayon'y ligtas. Patunayan mong ikaw ngayon'y ligtas. Panginoong Hesus, napakasarap na madama, Panginoong Hesukristo, na pinatawad mo kami. Sarap, Lord, na madama na sa kabila ng aming mga pagiging makasalanan, niyakap mo kami. Ang sarap maramdaman, Panginoong Hesus, na hindi po kami malayo sa iyo at nararamdaman namin ang pagmamahal mo sa buhay namin dahil sa ginawa mong pagpapatawad sa amin. Kung nararamdaman mo ang sarap ng pagmamahal ng Panginoong Hesus dahil sa ginawa mong pagpapatawad, sa ginawang pagpapatawad niya sa buhay natin, hindi mo ba namimiss minsan sa buhay mo na yung pagmamahal ng mga tao minsan na sa paligid natin, yung mga yakap ng mga tao sa paligid natin na nagmamahal sa atin, na ngayon hindi na natin madama dahil sa minsan sa galit na naghahari sa buhay po natin. Pero kung nararamdaman natin kung gaano kasarap na tayo muli yakapin ng Panginoong Hesus dahil kinalimutan niya yung ating nagawang pagkakasala, siguro napakasarap kapag nararamdaman din iyan ng ating kapwa. Yung yakap na yan muli dahil sa pagiging handa mo magpatawad. Dahil sa pagiging handa mong kalimutan ang anumang kanilang nagawang pagkakamali. Mahirap, pero pag ginawa natin, anong sarap naman. Tulad ng ipinadama sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesus, patuloy ka maghari sa buhay namin. Hindi namin magagawa ang lahat ng ito kung hindi mo kami tutulungan. Kaya dumadalangin kami, Panginoong Hesus, anumang karumihan meron kami, anumang paghahari pa ng kasalanan sa buhay namin na pumipigil para magawa namin ang nais mo, para lubos na paghariin sa puso namin ang pag-ibig mo at magawa ang mabuti sa sino paman,
Patawarin mo kami, O Lord, sa mga kasalanang pang-iyan, umiiral sa puso namin, sa kataasan pa rin ng loob, O Diyos, na umiiral pa rin sa buhay po namin. Patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo. At dalangin namin, Panginoong Jesus, sa banal mong dugo, hugasan po kami at hinihiling namin, tulad ng iyong pangako, maghari ka sa buhay namin. Huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Patuloy mo kami bigyan ng kalakasan, Panginoong Jesus, upang magawa namin ang mabuting nais mo. Patuloy mong buksan ang aming puso't isipan, pangunawa, Panginoong Jesus, araw-araw para matanaw namin kung anong nararapat na mabuting gawin namin sa aming kapwa, maging sa aming mga mahal sa buhay, maging sa mga taong, Panginoong Jesus, na hindi man makagawa sa amin ng mabuti, magawa pa rin namin ang mabuting nais mo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesucristo, dalangin po namin, makita ka nawa sa bawat isa po sa amin. Patuloy nawa, maluwalhati ang pangalan mo sa taglay na buhay na kaloob mo po, Ama, sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoong Jesus. At dalangin ko muli sa pagkatok namin sa pintuan ng puso mo upang hilingin ang aming mga pangangailangan. Dakilang Ama, ipagkaloob mo nawala ang lahat ng iyan sa ngalan ng Panginoong Jesus. Taas po natin ang mga bagay o nais natin taas sa Panginoong Jesus. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang mga bagay na itinataas na sa mga bagay nito. Ang iyong kapangyarihan ay dumaloy, dakilang Diyos, upang mapagpala ang mga bagay nito. Magamit namin, O Diyos, upang ikaw ay patuloy namin mapaglingkuran, magawa namin iyong kalooban. At gawing mo instrumento ang mga bagay na itinataas namin upang mapagpapala mo patuloy dumaloy sa buhay po namin. At ang lahat ng kahilingan, dakilang El Shaddai na aming tinataas po ngayon, ipagkaloob mo, Ama, sa bawat isa. Ang mga nawawalan, Lord, ng trabaho o na-terminate, dakilang Diyos naming nasa langit, bigyan mo, Lord, ng mabuting amo, Panginoong Jesucristo, ng mababait na amo, O Diyos, na patuloy na ang kanilang paglilingkod, O Diyos, ay kikilanlin at magiging daluyan ng pagmamahal, Ama, na nagbubuhat po sa iyo. I-bless mo ang aking mga kapatid na to, samahan sa buong linggo na ito, Ama, upang sila'y gabayan sa lahat ng kanilang gagawin at ang kanilang mga among pinaglilingkuran. Dalangin namin, Ama, ay patuloy mapagpala ang buhay. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang linap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang linap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mahinay na lakas, ang luka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahinay na lakas, ang luka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat. Patuloy po tayong makatayo at sambahin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos, ng ngalan ng Anak, ng Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag
At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa anong pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mamagsik. Di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanmin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahilay sa sakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Biringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all and see you next Tuesday and see you tomorrow.